Pasimulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa unang linggo ng Kwaresma, nananalangin at nag-aayuno si Jesus sa ilang bago niya simulan ang kanyang misyong akayin ang tao pabalik sa Ama. Ang Kwaresma ay panahon ng pagsisisi at kasalanan at pagbabalik loob ng Diyos sa Diyos. Sa ganitong paraan, kasama rin natin si Jesus sa ilang. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang pambansang linggo ng mga migrante. Idalangin natin na taglayin ng bawat Pilipino ang mabuting balita at ipahayag sa lahat ng sulok ng daigdig. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, Kristo, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya
sa pamumuhay na marangal. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Uupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na ang inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan na walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, alalahanin ko ang aking mga pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noong pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya iyong gabay at nagtuturo sa kanyang kalooban. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, wawalo ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panglangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat.
mabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang, na natili sa roon ng 40 araw na tinutokso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Uupo po ang lahat. Magandang umaga po. Pakibati naman mga katabi natin. Medyo malamig ngayon, ano? Para hindi na tayo ikangay pumunta ng Baguio o Tagaytay. Pinararamdam sa atin ng lamig ng panahon. Kung inyo pong pinapansin sa ating mga tahanan o bahay, meron doong mga nakalagay na mga pintuan at bintana. Ano bang layunin? Bakit ba nilalagyan natin ng pintuan at mga bintana ang ating mga tahanan? Ito, simbahan. Daming pintuan. May main door. Merong side doors. May pintuan pa sa likod. Ano ba layunin nito? Upang kung nakabukas ito, malaya tayo nakapapasok at nakalalabas. Gayon din sa ating mga tahanan. At kung mayroong mga ikangay insurrectos, maaari natin itong isara nang hindi makapasok. Sa ating katawan, ang ating pintuan ay ang ating mga puso, ating isipan at ating kalooban. Kung meron tayong nais na huwag makapasok, hindi natin hinahayaang nakabukas. At kung meron tayong gustong papasukin, ibinubukas natin ang ating kalooban. Upang sa gayon, maprotektahan natin ang ating sarili. Para bang yan yung virus. Gumagawa tayo ng paraan para hindi makapasok kasi hindi natin siya nakikita eh. Pero nakikita yan ng ating kalooban, ng ating puso. Yung mga hindi natin nakikita sa ating mga mata, ang nakakakita lang nun, ang ating mga kalooban, ang ating kaisipan.
merong mga ganong bagay na hindi ipinakikita sa ating mata. Kaya nga nakaimbento ng mga microscope na pansilip sa mga bagay na hindi nakikita ng ating mata, pero nakikita ng ating kalooban. So yung espiritu, paano ba natin nakikita yon? Sa pamamagitan ng ating kalooban. Hinahayaan nating makapasok yan sa ating kalooban. Pero pagka merong mga, sabi nga natin, mga masasamang elemento tulad ng kasamaan, hindi natin yan pinapayagan. Sana hindi natin pinapayagan. Sapagkat kung babalikan natin ang Ebanghelyo, ang Panginoon ay dumako doon sa ilang. Doon sa walang tao na ang tanging kasama ay maiilap na hayop. Doon ay wala kang matatanaw na maganda. Wala kang makikita kundi buhangin, mga bundok na walang punong kahoy, walang tubig, walang pagkain, 40 araw. Hinayaan ng Panginoong Hesus na ang mga anghel ang siyang makapasok sa kanyang sarili. Kaya nga sa pagtitiis niya ron sa lugar na yon, ay naglilingkod ang mga anghel. Bilang tao, napakahirap nung kanyang sinuong na yon. Bakit ba kailangan siyang mag-retreat? Bakit kailangan siya ay pumunta doon sa lugar na yon na walang ibang tao? Ano gagawin niya ron? Palagay ko, hindi naman siya nababaliw. Pero bakit? Ano ba layunin? Upang mas maging malalim ang kanyang ugnayan at lalo niyang papasukin sa pintuan ng kanyang buhay ang dakilang Ama sa langit. Upang sa gayon, doon sa nakikita niyang mahirap na susuungin niya, alang-alang sa pag-ibig niya sa mga tao at pagliligtas dito, hahayaan niya na ang kanyang sarili ay dumaan sa matinding mga paghihirap. Mahirap yun. Iruin mo, 40 araw, walang pagkain, walang tubig, wala ni anuman na masilungan. Marahil mga bato malalaki lang doon ang pwede niyang silungan pagkagabi. Imagine niyo yun. Sa disyerto. So kung tayong tao, karaniwan tao, kakayanin ba natin yun? Pero kinaya ng Panginoon bilang tao, hindi bilang Diyos, upang ipakita at ipadama sa atin ang kanyang gagawing pagliligtas, ang kanyang pag-aalay ng kanyang buong buhay, puso at kaluluwa, alang-alang sa pag-ibig niya sa sangkatauhan. Pero hindi niya kailanman pinayagang makapasok sa pintuan ng kanyang buhay ang masamang elemento, si Satanas. Sapagkat siya'y nanduro na yung mga anghel na naglilingkod sa kanya. So ngayon tayo bilang mga mananampalataya, unang linggo ng Kwaresma. Bukas ang ating kalooban sa lahat ng mga pangyayari. Bukas ang ating kalooban sa mga biyaya ng Diyos. At sana yung biyaya ng Diyos ang siyang mamalagi, hindi yung masamang espiritu, ang demonyo. Huwag nating hayaan na pumasok yon sa buhay natin. Isara natin ang ating sarili
sa masasamang elemento. Sapagkat iyon ay masarap sa una, yung paanyaya ni Satanas. Pero kapag nasilo ka na niya at nanduroon ka na sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, wala ka nang iisipin kundi ang pawang pangsarili lamang. Puro ako na lang. Yung demonyo paikot-ikot lang yan sa ating isip, sa ating kalooban. Pag pinayagan natin yan, talagang magiging sakim tayo. Pag napailalim na tayo sa kapangyarihan ni Satanas, lahat ng gusto natin, gusto mapapunta sa atin. Wala na tayong pakialam kanino man. Basta't ang mahalaga, yung gusto ko, mapangyari ko. Yung nais ko ay mapa sa akin. Kahit ano gagawin ko. Ikapahamak man ng aking kapwa. Wala akong pakialam. Basta't masunod ko lang yung gusto ko. Ibig sabihin noon, mga kapatid, nakapasok na ang Satanas sa puso mo. Kahit dasal ka ng dasal, simba ka ng simba, pero kapag ganun ang iyong puso, ay si Satanas pa rin ang nandiriyan sa iyong sarili. Pero kapag ka ikaw yung tao na naging maunawain, taong mapagmalasakit, iniisip mo kung ano ang magagawa mong tulong sa iyong kapwa, diyan pumapasok ang anghel ng Panginoon. Kasi yung pagpasok ni Satanas, yan ay kapangyarihan ng pagiging makasarili. Na gusto mo, kunin mo na kahit buong Pilipinas. Hindi ka magtatagumpay. Kaya lamang tayo magtagumpay kapag ka ang Panginoon ang siyang nandiriyan sa ating kalooban. At ano ba itinuturo ng Diyos upang maging matatag tayo sa buhay na ito? Unang-una na, hindi kapalaluan, kundi kapakumbabaan. Diyan natin matatalo si Satanas sa pagiging mababang loob. Hindi ka mayabang. Sapagkat si Satanas, gusto niyan taong mayabang Gusto niyan taong sakim. Gusto niyan taong makasarili. Yan ang gustong-gusto ni Taning. Tuwang-tuwa siya. Pero ano ba gusto ng Panginoon? Ikaw yung taong maging mapagkumbaba. Ikaw yung taong malaki ang iyong pintuan para papasukin ang biyaya ng Diyos. Ikaw yung taong mapagmalasakit. Iniisip mo unang-una ang kapakanan ng iyong kapwa. Hindi lang basta yung puro akin na lang, kundi ang aking kapwa. At marami pa tayong mababanggit na mga mabubuting ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. At yun po sana ang ating mapagnilayan. Ipagpalagay natin na tayo po ay nasa disyerto ng pagninilay sa panahong ito ng Kwaresma. Pagnilayan natin, nasa na ba ang buhay ko? Sino na ba ang lumulukob sa aking buong katauhan? Si Kristo ba o si Satanas? Pagnilayan po natin. Alam nyo, nitong nakaraang taon ng pandemya, nakaisang taon na tayong mahigit, nanatili ang ating buhay sa pagtitimpi. Di ba? Na dati-rati halos nagwawala na tayo. Pero nang dumating ang pandemya, medyo napigil tayo. So bumalik tayo ron sa unang-una. Nagsimula tayong muli sa mga maliliit na bagay. Di ba? Maliliit na gampanin, trabaho, hanggang sa marami na tayo napaglibangan, mag-alaga ng halaman, mag-ayos ng garden sa likod bahay,
magtanim ng mga gulay-gulay sa mga paso. No, dami nating natutuhan eh. Naglinis ng bakuran, naglinis ng bahay, nagkumpuni ng mga medyo nasisira ng parte ng ating mga bahay. Lahat nabalikan natin. Napagtuunan natin ng pansin ang mga anak-anak ninyo, mga apo. Naturuan natin sila. Nasa halip sa mga paaralan, nagtutungo sa ating mga tahanan, katuwang tayong mga magulang sa pagtuturo sa mga anak, sa mga bata. So dami nating natutuhan. Nagsimula tayong muli sa step number 1. At ngayong bagong taong ito ng 2021, panahon pa rin ng pandemya. At sana yung mga natutuhan natin na yun, na nabalikan natin, ay hindi na natin makalimutan. Manatili yun. Kasi lahat ng bagay nagsisimula sa mga maliliit. Tulad ng pagbabalik loob sa Diyos. Hindi po pwedeng agad-agad naayos na yung kalooban natin. Kundi nagsisimula tayo sa mga kapi-kapiraso. Unti-unti, dahan-dahan na pagbabago. Kaya ito mga kapatid, maganda'y mapagbalikan natin, mapagnilayan na ang lahat ay pwede nating mabago sa dahan-dahang pamamaraan, kapi-kapirasong pamamaraan. Upang sa gayon, ikangay yung nahinog sa pilit, mapait mapakla. Yung pagbabalik loob at pagsisisi ng kasalanan, pagkayan parang pakitang tao lang o biglaan, madali rin babalik Pero kapag ito ay ninanamnam, dahan-dahan na pagbabago, ibig sabihin nun, yung puso mo ay ikinukondisyon mo sa isang magandang layunin. Kasi pag binigla mo yan, madali ring babalik uli sa dati. Pero pag dahan-dahan at talagang yan ay pinagdadasalan mo, Lord, hindi ko nagagawin ang mga bagay na ito. Lord, pinagsisisihan ko na mga ginagawa kong mali. Kaya ito ay muli nating itaas sa ating Panginoon upang sa huli ay makamit natin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaayusan ng ating kalooban. At harinawa, ang buong Kwaresmang ito ay mag-iwan sa atin ng lubos-lubosang biyaya na nagmumula sa ating Diyos. Amen. Tatayo po ang lahat. Sama-sama natin pahayag, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang iba't ibang uri ng mga tukso. Isama rin natin ang mga pangangailangan ng mga migranteng Pilipino. Ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy namang himukin ng namumuno sa simbahan
ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkakaroon bukas na kalooban, lalo na sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat migranteng Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan ng mga migranteng Pilipino ang kinagis ng pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang nakakatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain nawa ang mga gawain ng Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People at iba pang mga samahang nagmamalasakit para sa kapakanan ng mga migrante. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga naiwan dito sa Pilipinas ang sakripisyong ginawa ng kanilang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipinalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating mga magsasaka, upang tayo patuloy na pagkalooban ng magandang panahon para sa masaganang ani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kami makilala at igalang ang dangal ng bawat tao, lalong-lalo na ang mga migrante at ang kani-kanilang mag-anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Upo po ang lahat. Tatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon
ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lulod po ang lahat. Aba naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sopronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tatayo po ang lahat. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kapayapaan. Lulod po ang lahat. Narito ang ating Panginoon. Narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalag tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng second collection bilang alay po natin sa National Migrant Sunday. Gayon din po ay kukuhanin na rin ang ating contact tracing forms ng ating mga volunteers. Salamat po. Luluhod po ang lahat. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay upang sa takot at kamatayan at karamdaman, itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa pagtubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa,
Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio Abad. Tatayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutunawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Opo muna po sumandali. Ating pong patuloy na pinasasalamatan ang ating mga healthcare volunteer, ating lector, commentator, readers, collector, mga sa ating choir, sa ating monitor, sa ating mga Eucharistic at lay presider. Palakpakan po natin sila. Salamat po. At salamat din sa inyong lahat sa patuloy nating pag-iingat laban sa pandemyang ito. Pagpatuloy lamang po at nang hindi na tayo ikangay madapuan ng anumang mga karamdaman. At meron pong mga may kaarawan ngayon na anyayahang tumindig sa kinaroroonan nila. Wala naman. So, happy birthday po. Ayun. So, pagdasal natin ang mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Pagdasal natin sila, Ama naming banal, sa iyo nagmumula ang buhay at muli tinataas namin sa iyo ang mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Bigyan sila ng malakas, malusog na pangangatawan upang sila'y patuloy na maging daluyan ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin sila. Happy birthday! Awitan natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Salamat po. Tatayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po muli. Ingat po tayo lagi.
Amen.